Ayon sa Office of the Executive Secretary, wala pang kumpirmasyon kung natanggap na nila ang mga imbitasyon para sa nakatakdang pagdinig. Gayunpaman, nagsumiti na sila ng listahan ng mga opisyal na maaaring dumalo. Kasama sa mga ito sina Secretary of Justice Christine Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadulon at Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Nasa listahan din si Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, pati na rin ang Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, Alcantara, at PNP General Francisco Mar. Kasama rin si General Nicolas Torre mula sa Department of Migrant Workers, Secretary Hans Cacda, Special Envoy Marcos Lacanilao, at mga opisyal na sina RJ Bernal at Attorney Ferdinand Lee Santiago. Inirekomenda rin ng palasyo na bigyan ng konsiderasyon ang hiling ni Senate President Chis Cordero na makadalo sa pagdinig. Gayunpaman, nais linawin na kahit kasama sa listahan ang mga nabanggit na opisyal, maaari pa rin nilang gamitin ang executive privilege sa panahon ng pagtatanong kung kinakailangan. Magbibigay kami ng karagdagang impormasyon habang umaabante ang mga kaganapan. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulon, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo. Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP General Romel Francisco Marbil and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Cacda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilao. And from the SEC, Attorney RJ Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. Ma'am, what led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Cordero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo.